you said in an interview that as coordinator, humihingi kayo ng pera para kay Kibuloy at yung mga tao naman nagbebenta ng ari-arian nila para maka-generate ng pera para kay Kibuloy. Pwede nyo ba itong ikwento sa komite? Yes po, Madam Chair. Una po sa lahat, magandang umaga po sa lahat na naririnig, na nakikinig sa atin ngayon. Yes, 1991 po ako na naging member ni Kibuloy. Tapos naging pastoral din po ako ng 2 taon. Tapos so, yung karanasan ni Miss Amanda, karanasan nyo rin ng 2 taon? Hindi ko po naranasan yung sexually abused doon as pastoral. Kasi sabi po, katulad ng sabi ni alias Amanda, 2 uri po yung pastoral. Okay. So nasa inner circle lang po ako. Wala po ako sa inner of the innermost. Okay. So yun po ang experience ko. Taga lang po ako, taga linis ng kwarto niya, taga laban ng mga gamit niya, taga masahe ng kanyang mga spiritual wives o yung mga administrator na tawag. Tapos naging din po ako, nagtitinda din po ako at the age of 15 years old, 16 years old. Traffic po kami along Mindanao area all the way to Manila. So ito po, ano ko na lang to, parang summary na lang itong gagawin ko. And then after noon, ginawa po akong isang coordinator sa isang province sa Mindanao. Before 2000 po yun, 1999 sa Osamis po. Noong 1999 po, approaching yung 2000, ang sinabi po sa amin ni Kibuloy na glorification na yung 2000. At lahat po ng mga members ay kailangang ihikayat namin na ibigay yung kanilang mga ari-arian, ibenta yung kanilang mga properties at nasa Davao. Kasi yun po yung millennial service na tinatawag namin. So as coordinator po, ako po ay lubos na naniniwala sa ginagawa ko na tama nung time na yun. Ako po ay naniniwala nung time na yun na si Kibuloy ay pinadala talaga ng Diyos. At lahat ng kanyang sinasabi ay dapat ko pong sundin. So yun po, sinunod ko po yung sinabi niya. Kinumbinsi ko po yung mga members doon na ibinta yung kanilang mga ari-arian, yung may mga ari-arian po, at ibigay po doon sa Central, sa Davao. Pero yung iba po na walang mga ari-arian ay kailangan po nilang mangutang sa turko, sa 5-6 para may maibigay po. Kasi meron po kaming mga goals. May mga quota po ang bawat provinces at bawat isa. Yung quota po namin ay dinidivide po namin yan sa mga members. So, kaya pinipiga po namin yung mga members as coordinator na maibigay nila. Kasi kung hindi po nila maibigay, kami po ang mapaparusahan as leader. Tapos yung mga member po, pag hindi po nila maibigay din yon, meron din pong parusa sa kanila. Magiging disfellowship sila o kaya matatanggal po ang membership nila sa paglilingkod. So yun po ang nangyari hanggang lumabas po ako after nung millennial service kasi nakita ko po hindi po nangyari yung pinangako ni Kibuloy na magre-reign na si Jesus Christ at magkaroon na ng second coming. So, nung nakita ko na hindi natuloy yung mga sinasabi niya at after kasi meron po kaming reshuffling na tinatawag, after ng millennial service, after nun, meron kaming reshuffling. Ipinabalik po ako doon sa dating assignment ko. Ako po ay parang nahihiya na humarap sa mga members na wala akong ma-explain sa kanila na tama. Kung, papaano ko i-explain, hindi naman bumalik si Jesus. Tapos wala ng mga ari-arian yung mga members, yung mga tao. Wala na silang babalikan sa kanilang pamamahay. So, kaya po ako lumabas ng year 2000.
Salamat, Miss Arlene. Actually, habang nagsasalaysay kayo, naalala ko rin yung aming investigasyon sa Socorro. No? Doon naman kay Senyor Aguila na may sinasabing mangyayari na yung end of the world, kaya pumunta na sa isang partikular na lugar, ibenta yung mga bahay nila, mga ari-arian nila, and then pagkatapos hindi naman pala talaga nangyari. So, naalala ko po talaga yun. And sa kwento po ninyo, Miss Arlene, so masasabi niyo po bang deliver kayo dati? Pakiulit po, Madam Chair. Dati, sa pagkwento ninyo, palabas na gano'n. So, masasabi niyo po bang deliver kayo kay Pastor Kibuloy at deliver kayo sa KJC, yung itinuturo nito? Alam niyo po, Madam Chair, medyo yung ano po natin, yung connection, choppy-choppy po yung ano yung boses niyo, hindi ko po naintindihan. So i-mute ko kaya muna yung aking end dito. Tsaka ulit. Sure. Naniniwala po talaga kayo kay Kibuloy noon? Opo, Madam Chair. Taos-puso po akong naniniwala noon kay Kibuloy. In fact, kung nung time na yun, kung sasabihin ni Kibuloy na maging suicide bomber ako, ginawa ko na siguro din yun. Grabe. Ganon po ang commitment ko doon sa paglilingkod na yun. Okay. So whether sa paggawa ng mabuti o paggawa ng masama, basta kung inutos niya, susundin siya ng mga naniniwala talaga sa kanya. At kayo ba, Miss Arlene, nakaranas din ng pananakit mula sa kamay either ni Kibuloy or ng mga tao niya, tulad ni Ailes Jerome? Opo, Madam Chair, nung naging pastoral po ako, or no, before ako naging pastoral, nagtitinda po kami ng mga kakanin dyan sa Maynila. I think that was 1996 po. Kasi yung mga pastoral na nandito sa US, yung kasama ni Kibuloy, nanonood po sila ng sine at pwede na po sila magsuot ng mga shorts. Kasi nung time po yun, before ng 1996, bawal po kaming magsuot ng shorts at bawal talaga manood ng sine. Nung narinig namin yun na meron na palang kalayaan kami na gumawa, tsaka bata pa naman ako noon, hindi ako nakapanood ng sine ever since kasi 15 years old akong na-convert sa paglilingkod. So nanood kami ng sine. Kasama ko yung ibang mga workers. Ngayon, very proud kami nung bumalik sa workers house, pinagkukwento namin yung aming experience, yung aming napanood. Hindi pala pwede sa amin. Double standard pala. Sa kanila pwede, mga administrator, pwede silang manood ng sine. Pero sa ibang mga workers, hindi pala. So ang nangyari, pina-line up po kami, pinalinya po kami. Tapos, bawat sine po na pinapanood namin ay 10 po yung slashes na palo. 6 po yung napanood kong sine. My God. Kasi ang init po noon sa Maynila, pag naglalako po kasi ng kakanin, ang init-init po. So, yung sinehan kasi aircon. So, kaya nagpapalamig din kami doon, kaya napadalas yung yung panunood namin ng sine. So 60 slashes po yung natanggap ko galing sa sa panunood ng sine. At saka si Pastor Kibuloy mismo ang pumalo sa akin. Tapos nung naging pastoral po ako, kasi po bawal talaga na kahit man lang magkaroon ng eye-to-eye contact sa opposite sex. Ngayon po, nagkataon po na merong incoming na open field concert noon sa Davao. Lahat po kami ay kailangan mag-imbita ng mga bisita. Nung time na yon ay pinag-partner po kami ng mga yung young adult na hindi mga workers, mga ordinary members. So, kaya nag-usap po kami nung young adult na opposite sex po. Marami po kasi, 4 po kami noon na dapat mag-iimbita ng mga bisita para sa concert sana. Narinig po sa phone na may kausap akong lalaki
doon po sinampal po ako ni Kibuloy sa harapan ng Mismo. mga opo, siya mismo harapan ng mga workers. Tsaka pinahiya po talaga ako nung time na yon. At So yun po ang sige po. yun po ang mga physical abuse na naranasan ko. At dun po sa 60 slashes na mismo si Kibuloy ang gumawa, pambirang isipin yung ganyang karami, meron po bang naiwang bakas pa sa katawan mo dahil sa ganyang parusa? Alam niyo po, Madam Chair, siguro mga 3 linggo po ako noon na hindi makaupo ng maayos. Kasi pag namamalo po siya, hindi po siya palipat-lipat sa ibang parte ng katawan. Kung saan po yung tumama yung unang palo po, doon na po yun hanggang 60. Yung isang spot lang. So yung puwet ko talagang namaga siya. Tsaka hindi mo maintindihan kung anong kulay. Hindi talaga ako makaupo ng mga 3 weeks. Grabe. Ngayon, Ms. Arlene, it's growing clear that sexual abuse was taking place in the kingdom. Pero may iba pa bang klaseng mga pang-aabusong ginawa? Meron din po kayong interview noon na nabanggit nyo na may pang-aabuso din sa senior citizens. Pwede mo po ba sabihin ito sa komite? Opo, pagdating po sa ating mga senior citizen, Madam Chair, may mga benefits po itong mga senior citizens po natin, no? Ito po ang mga benepisyo po nila ay kinukuha po kasi meron din po silang mga quota. So, ang nangyayari po, wala pong mga pambili ng gamot itong mga senior citizen natin. Kahit gatas po, wala po silang pambili kasi binibigay talaga lahat kay Kibuloy. Tsaka meron din po silang mga goal. Pag hindi po nila nakuha yung mga goal nila, humingi po sila sa kanilang mga anak, no? Yung iba po, kahit yung mga senior citizen, ay nagtitinda pa rin sa lansangan, maliban na kinukuha yung kanilang mga benefits. Okay. Salamat, Ms. Arlene. Ngayon, i-address din po natin ngayon yung ipinupukol sa inyo ng mga bashers mo. Nagbalik loob ka naman daw sa kingdom, pinabinyagan mo naman daw yung anak mo doon. So, pwede mo bang ipaliwanag ito sa komite? Opo, Madam Chair. Noong 2004 po, ay nakapunta po ako dito sa US. Kasi po nakapag-asawa po ako ng American. Pinitisyonan po ako, pinapunta dito sa US. So nung nalaman po ng kingdom na nandito po ako sa US, ay tinawagan po ako at pinakonect po ako sa office nila. At nung nakakonect na po ako, ay pinadalhan po ako ng isang worker dito na lalaki para lagyan po ng satellite yung aking pamamahay para mapanood ko po si Kibuloy daily. So pinayagan ko po yun, nagkaroon po ako ng satellite hanggang paulit-ulit po nakikinig ako kay Kibuloy. Nagkaroon po uli ako ng desire na bumalik kasi sa totoo lang po, Madam Chair, ako, nung lumabas ako, natatakot po ako sa buhay ko dito sa labas kasi lagi pong binibigay o sinasabi ni Kibuloy sa amin na magiging pariwara yung aming mga buhay dito sa labas. At kami po ay maiimperno, tapos magiging curse po yung buhay namin, yung family namin magiging curse. So nandyan po yan sa puso ko. Kaya nung nanonood ako sa programa niya, nagkaroon po ako ng desire uli na magbalik loob. So ngayon, nung nagbalik loob po ako, pinapunta po ako sa LA. So every time po na nandito si Kibuloy sa US, nung time na yon, 2005 po, nung ako po ay nanganak sa aking panganay. So after po na nanganak ako, ay gusto po ni Kibuloy na makita uli ako kasama yung aking family. So pumunta po kami ng aking pamilya sa LA para i-introduce ko yung aking husband sa kanya, tsaka yung aking anak. So doon po nag-umpisa yung aming ugnayan na parang wala pong nangyari sa amin na parang hindi po ako lumabas. Yung aming relationship ay parang
parang normal lang din kasi nakakausap ko si Kibuloy anytime, yung mga administrator, nakakausap ko, nakakasama ko silang kumain sa isang lamesa, sa isang table na hindi naman talaga accessible yan sa mga ordinary na worker. Tsaka nung time na po yun, hindi ko po naranasan na magbayad ng yung tinatawag nila na rehabilitation fee. Katulad ng mga ibang workers na bumabalik, nagbabayad po sila ng rehab fee. Yung iba po nagbabayad ng 100,000, yung iba 50,000 pesos. Oo, pero sa akin po, hindi ko po naranasan yun. Na-connect po ako agad. At para sa akin po, isang privilege po yun na na-connect ako kay Kibuloy. Kaya pinabaptize ko po yung aking panganay na anak. At nung nandoon na po ako sa loob, nakakonek na po ako, pinadala po ako sa, pag pumunta po si Kibuloy sa Canada, pinapapunta din po ako. So parang sunod-sunuran na rin ako noon. Tapos pinapunta ako ng Davao, kasama yung aking family, pinatira kami doon sa Tamayong. Pero nung time po na pinapunta ako ng Philippines, nag-stay po ako sa workers house dyan sa Maynila, sa mansion. Meron pong mga workers na lalaki na pinagpintura po nila doon sa tower, na wala pong mga safety gears. Ang nangyari po, nahulog po yung mga lalaki at namatay po in the spot. So nakita ko po yun. Tapos, hindi ko po maintindihan kasi ang sabi po ng mga nandoon na mga pinahintulutan daw yun ng Panginoon kasi may mga jablo sila. Kasi yung mga lalaking workers na yun ay may mga kasalanan daw kaya sila nandoon. Hindi po sila pinakain, pinafasting po sila, walang kain, walang tubig, tapos ang init-init po, sila po ay nagpipintura, walang safety gear, kaya nahulog po sila. So nung time na yon, meron na pong mga question mark sa isipan ko. Tapos pinapunta po ako sa Davao, maganda naman po yung treatment ni Kibuloy sa akin, sa pamilya ko. Meron kaming sariling sasakyan provided by him, drivers tsaka bodyguard. So parang nagkaroon po ako ng utang na loob ba nung time na yun, but at the same time po hindi ko po pwede nga na ipikit yung aking mga mata na tsaka parang mag-deaf and mute na lang ako. Kasi sa mga nakikita ko nung pagbalik ko, na na-confirm pala, nung pag-alis ko una, akala ko ako yung may mali. Akala ko ako yung may problema. Kasi makikurse yung buhay ko sa labas. Kaya nung bumalik ako, parang na-confirm na hindi pala ako ang may problema. Sila pala talaga ang may problema kasi talagang hindi makatao yung mga ginagawa, yung mga practices nila doon. So yun po ang dahilan. At pagkatapos po, natanim ulit ang mga tanong sa isip mo, lalo na nakita niyo yung nangyari sa mga manggagawa dun sa tower. Ano yung dahilan ng final na pag-iwalag mo? May nadinig po ako tungkol sa nanay mo na may sakit. Pwede niyo po bang i-elaborate iyan? Opo, nung 2010 po, nanganak po ako ng aking second child, yung aking lalaki, October po. Ngayon, yung nanay ko, pinitisyonan ko po yung nanay ko para makapunta dito sa US. So na-approve po yung petition niya, nakarating po si nanay dito ng November. Active pa po ako noon, lahat po ng sahod ko ay binibigay ko po doon sa gawain kasi meron po kaming goals, no? So nung nandito na po si nanay, November po, May, after that, few months lang, nagkasakit po si nanay. Meron pong tawag nito, tumubo sa ulo niya kasi nawalan po ng pakiramdam yung kalahati ng katawan niya.
Mm. Tapos dinala ko po siya sa emergency room. Ang findings po noon, meron siyang tumor, brain tumor. So kailangan po siyang i-biopsy. Nung na-biopsy po, it was good news kasi hindi pala cancerous, kundi ano siya, yung demyelination disease. So na-under treatment po yung nanay ko nung time na yon, tsaka yung baby ko, siguro mga 6 months pa lang yun. Inaalagaan ko sila at ako po ay may nagtatrabaho pa rin. So ang nangyari, para magampanan ko yung responsibility ko sa nanay ko na nasa ospital, tapos yung anak ko nasa bahay, so hindi na regular yung pagtatrabaho ko. So hindi ko na po naibibigay yung aking goals. Quota. O yung aking quotas. Pero sa kanila po, wala po silang pakialam kung ano man ang pinagdaanan ko. Sa kanila, ibigay ko yung quota. Ang sabi po nila sa akin, kasalanan ko daw na nagkasakit si nanay kasi nga iniwanan ko daw yung aking paglilingkod. So doon po ako na sobrang nasaktan. Tapos isa pa po noon, meron po silang pinadala dito na mga workers no na para mag-solicit sa ano namin, sa estate namin. Itong mga workers po na pinadala nila dito, wala pong mga credentials upang makapag-rent ng sasakyan. So ngayon po, as pastoral nung time na yun, nung kasama ko si Kibuloy, hindi naman nagbago yung relationship namin mula nung bumalik ako, no? Sinabi po nila sa akin na kasi worker ako, kailangan gampanan ko yung aking gawain. So ibig po sabihin no na ako po ang humanap ng paraan para magkaroon po ng sasakyan yung kanyang 6 na mga workers na pinatira sa bahay ko. Opo. So ngayon po, sinabi ko po yun sa aking asawa na magre-rent ako ng sasakyan for them. Ayaw po ng asawa ko kasi po yung asawa ko ay puti. Hindi po sila basta-basta naniniwala sa mga suggestion, no? Ngayon, sinabi ko po doon sa sa administrator namin sa LA na ayaw ng asawa ko, sabi po na kailangan sundin ang kalooban ng ama sa pamamagitan ni Kibuloy, sa pamamagitan ng anak. So to make the long story short po, sinuway ko aking asawa at ako po ay nag-rent ng sasakyan para sa mga workers. So ginamit po nila yung sasakyan. Nag-travel po sila dito sa Minnesota. After po nilang masaturate yung Minnesota sa kanilang pagsusulisit at pumunta po sila ng Chicago gamit yung sasakyan. Ang buhay po kasi ng workers, hindi po sila natutulog ng maayos. So sa gabi po nagbibiyahe sila kasi sa araw po lumilikom sila ng pera. So bumiyahe po sila sa gabi from Chicago to Minnesota. Na-accident po sila sa daan. Yung sasakyan po, nung na-aksidente, na total po yun, 18,000 po yung charge kasi wala naman po si Arlene Stone doon. So sa aking responsibility po yun. Ngayon, nung sinabi po yun sa alam naman ng mga ng mga administrator kung ano ang nangyari. Ang sabi po sa akin, share ko na yon sa gawain ng ama. So ibig sabihin, i-shoulder ko yung damages nung sasakyan. So binayaran ko po yon, yung utang nila. So nagpatong-patong na po yung mga abuses pa na sabi ko, enough is enough. Yeah. So yun po yung dahilan na talagang pinadalhan nila ako ng tawag nito, disconnection notice memo nung pinadala po sa akin through email. Maraming salamat, Miss Arlene.